unang tagapaglikod ko sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Rodel Aklan. Magsitayin po. ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang maging pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, kayo ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Tunay nga na tayo ay pinagpala sa pagbibigay sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, sa ating mahal na Birhen Maria, hindi lang ang bilang ina ng ating Panginoon Jesus, kundi ina natin lahat. Kaya na upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito,
Ating hinihin ng mga nagawa natin ng pagkakasala at hinihin natin ang awa at kapatawaran sa ating ang mga pagpapahalaga. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumahang ng pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nalilipan, sa lahat ng mga mga kapatanan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y pinalangin sa Panginoon at Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
buhay, kasama mo at ang Espiritu Santo, maakas na walang hanggan. Amen. Pagsisin po. Sasabihin nila ang alam ko sa pagpapahalangin sa mga Israelita. Babasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibigdisyon sa mga Israelita. Pagpala ng dalawa at ingatan ng Panginoon. Naway ang abangan kanya at subaybayan. Ingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalaran ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya na Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay nagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayon po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Magpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila si Maria Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, na ayon sa pinalitas sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalang araw ay pinuli ang bata at pinangalanan ng Jesus, ang pangalan na binigay ng anghel bago pa siya ipag-ibig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Ano bang parang Christmas, Happy New Year, or Happy Christmas? Tatlo. Christmas pa rin naman. We are still in the Christmas season in our liturgical calendar. Pasok pa rin. Kaya po, Merry Christmas sa inyong lahat. Christmas naman. So, maya-maya, pagkakita sa Pilipinas, sa pagpapalit ng mundo, bagong taon na, no? Nagpalit na ang taon. Kaya Happy New Year na rin sa inyo. Pero ang ating liturgiya ngayon na pinag-iiwang para bukas, para sa January 1. Turing January 1 na pinag-iiwang naman ang simbahan, hindi naman talaga yung pagpapalit ng taon. Kung hindi, ang pinag-iiwang namin itong pamistahan, ang pagkilala
ng pinapahayag ng simbahan, pananampalataya ng simbahan, si Maria bilang ina ng Diyos. Si Maria bilang ina ng Diyos. Tatandaan mo natin na mahalaga ng Maria ay tao katulad natin. Hindi siya pinagpindi, walang kasalanan. Immaculate Conception is a verdict that is true. Tayo, pinagpili may kasalanan tayo. Pinanganak na may kasalanan. Ang mahalaga na ay walang tulon, walang kasalanan. Pero other than that, at sa paggawa ng kasalanan, ang mahalaga din, katulad natin, tao, pinanganak. Kaya paano magiging ina ng Diyos ang mahalaga ng Maria? Ito po ay pinahayag, solemn na pinahayag ng simbahan. Officially, pinahayag na pinapaniwalaan ng simbahan. Sapagkat ito na yung paniniwala ng simbahan, sa simula pa, paniniwala ng mga Kristiyano na si Maria ay ina ng Diyos. Sa Greek word ay Theotokos. Theotokos, ibig sabihin ay bearer of God. Bearer of God or Mother of God. Mary is the bearer of God. Now she is the Mother of God. Pero itong tanong na ito kasi may pinagmulan. Ito yung nangyari ng 491 AD sa Council of Ephesus. Yung mga obispo, yung mga pati nagtipon-tipon doon sa Ephesus. At solemn nilang dinideklara matapos pag-aralan na ang mahalagin na hindi lang ina ng Diyos. Pero ito isang reaksyon lamang o response doon sa Bastamos sa Dose, sa Bastamos ng pananampalataya. Yaon, the divinity of Jesus. Sa Council of Nicaea and Constantinople noong 325 AD at sa noong 381 AD. Pinahayag ng simbahan ang mga mananampalataya si Kristo, totoong tao at totoong Diyos. Kaya tanongin, kung Diyos, napaniwalaan ng simbahan na si Jesus, totoong tao at totoong Diyos, kaya ano si Maria? Yun po, nagtatanong na gano'n. Kaya yung Council of Ephesus, pinahayag nila na si Maria, ina ng Diyos, sapagkat si Kristo kung pinanganak niya ay Diyos, totoong Diyos, 100% na Diyos, kaya siya ina ng Diyos. Hindi dahil si Kristo nangangailangan ng ina, kung hindi yung katotohanan, ayon sa plano ng Diyos, na siya yung pinanganak, ay dahil siya pinanganak, mayroon siya magulang o na nakakang sa kanya. Hindi dahil sa Maria Diyos lamang, kung hindi dahil po sa katustuhan ng Diyos. Dahil kayo mangyari. At nakikita namin maraming mga pangyayari sa buhay ng Panginoon Jesus na hindi naman tututusin ay normal o regular. Nung siya binyagan, wala naman siyang kasalanan. Pero bakit siya binyagan? Anong sabi niya? Ito ay upang maganap ang aking isa sa tao. Ito'y kanyang isa sa kakaiman nung siya binyagan. At yung kanyang pagkakaroon ng ina ay pakikisa niya sa akin upang ipakita na hindi ka siya iba sa akin. At ibonsod pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanya. O bonsod pa rin ang pagmamahal niya sa akin. Kaya niya nilarapat na siya yung ating tao. Pinarapat niya siya mabing niya gano'n. Hinarapat niya siya ay magkameron ng ina upang mas maunawaan natin siya. Kasi pwede rin naman dumating ang Panginoon Jesus na galing ng sa langit. Hindi na kinakailangan ng panganak. Hindi na kinakailangan ng binyagan. Mahirapan at kumabay sa Diyos. Pero ang kanyang ginawa ay para sa atin upang mas maunawaan natin ang mga bagay na ito. Sapagkat yung karanasan niya ay karanasan din natin. Kaya nga nung sinasabi, bakit nagkakote sa atin?
ay kaya natin gawin sapagkat siya natin tao. Yung pagsusumika, yung pagsasakripisyo, yung pagmamahal at pagpapatawad, kaya-kaya din natin gawin sapagkat siya ay nating tao at ginawa niya. Ang ating pagdiriwang ngayon, si Maria, bilang ina ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng relasyon ng ina sa anak. Relasyon ng ina sa anak. Bagamat totoo nito, ang naman lahat ng ito ay tumutungo sa pananampalataya kay Kristo. Tinuturo tayo kay Kristo. Siya ina ng Diyos hindi dahil sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa kanyang anak. Dahil sa kanyang anak. Pero maganda rin yung pagtuunan natin pansin yung pag-ina ng ating mahal na Birhen Maria sa kanyang anak. Na kung saan, katulad ng mga maraming na kahit hanggang ngayon mula noon, hanggang ngayon, yung pagiging isang ina ay ginampanan ng mahal na Birhen Maria, katulad ng lahat ng mga ina sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagbubuntis. Lahat pagbibigay. Nung siya'y nagbuntis ang isang ina, nung siya'y nanganak, nung pinalaki yung bata, nung tayo, pinalaki tayo ng ating mga magulang. Yung pag-alaala ng mga magulang natin ang ating mga ina sa atin. Itong lahat ay naranasan ng mga na Birhen Maria. Kaya nga, hindi may itatakwa yung napaka-espesyal na relasyon ng isang ina sa kanyang mga anak. Kasi sabi nga, kadugtong, hindi lang ng puso, hindi ng buhay. Sapagkat ang ibinigay, ang sinakripisyo, ang itinayag ng lahat ng mga ina para sa kanilang mga anak. Hindi lang kaagod, hindi lang kanyang buhay mismo. Kaya po, siguro, kung pagdinilay namin sa kapistahan ito, maganda din natin dalhin, no? Sa ating sariling mga buhay. Sa pagpapahalaga sa ating mga ina. Kasi lahat naman tayo yung mga anak. No? Lahat tayo ay may mga ina. Kaya nga siguro maganda. Ngayon pa lang, atin ang alalahanin, atin ang suklian yung mga sakripisyo ng ating mga ina para sa atin. Ngayon lang, huwag na natin ipagpalibay. Kausapin na natin, kamustahin na natin, ipadama na natin yung ating pagmamahal sa kanila. Minsan kasi sabi natin, busy kasi paano. Ang daming ginagawa. Kaya minsan, dumadaan ang mga araw, hindi na natin nakakamusta. Pero sinasabi natin, mahal ko yung magulang ko, mahal ko yung anak ko. Ngayon pa lang, ipakita na natin, ipadama na natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ang lahat naman lilipas. Ang lahat naman ay yayakan, papanaw. Huwag na natin hintayin, no? Na kaya tayo uuwi ng Pilipinas, nakawa tayo makikipagtuloy sa Pilipinas, ay dahil wala na sila. Sana gawin na natin. Kung may sama tayo ng loob sa ating mga ina, sana unti-unti na natin pinapatakalan kung paano tayo magpapatawad, kung paano tayo makikipagkasundo. Ngayon pa lang,
gawin na natin. Huwag na natin ipagpaliban. Sapagkat ang mga magulang natin, iba-iba naman. Iba-iba ang karanasan natin sa ating mga ina. At kahit kayo siguro ng mga ina dito, iba-iba ang pagparaan ninyo ng pakikitungo, ng pagkaalaga sa inyong mga anak. Pero nakasisigurado ako ng lahat ng iyon ay konsultang ng pamahalaan. Kaya ganoon din tayo sa ating mga ina. Ang kanilang pakikitungo sa atin, maaaring hindi ayon sa ating kagustuhan, maaaring sa kanila na hindi sapat, pero yun ay konsulto ng pagmamahal. Minahal nila tayo sa pamamaraan alam nila. Tularan natin ang ating Panginoon na Kristo. Siya ay Diyos. Walang sinabi, walang kukumpara siya sa kanyang ina. Walang mahal na niya. Pero siya lagi nagpapakababa sa kanyang ina. Siya lagi po sa kanyang ina. Minsan tayo ay gano'n. Nung tayo malakas na, nung tayo na meron, tayo nang magmamalaki. Parang ang hindi talaga natin sa kanila. Ako na kasi nagbibigay. Pero kung titignan natin, lilikunin natin ang ibinigay sa atin ng ating mga ina ay hindi lamang pera, hindi lamang pag-aalaga, hindi yung kanyang buhay. Tinalikuran niya ang kanyang sariling kagustuhan para lamang sa atin na kanilang anak. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang ito, patuloy natin dalangin sa Panginoon ng ating mga ina. Nanawa sila ay patuloy na maging, hindi lang magsiguro, kung hindi patuloy na maging gumaganap sa kanilang tungkulin ng pagbibigay ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Lalo na yung mga ina na may sama ng loob sa kanilang mga anak, sana hindi pagmamahal ng Diyos, na sana ipagkaloob ng Diyos ang hinihiling ng kanilang mga puso. Sapagkat ang hinihiling naman ng mga ina, ang kanilang mga puso, ay hindi para lang sa kanila. Ang kaligayahan nila ay yung tayo nakitang masaya, makita nagtatagumpay sa buhay. Magsitanong po. Pakain natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa Diyos ng mga kapatid. May pamamahala. Sumasampalataya ako kay Kristo. Isama ng Diyos, ang Panginoon natin. Nagtatawag sa ng Espiritu Santo. Ipinuli natin sa Panginoon. Nagpakasakit ng Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng pananalitin. Danawag sa pinagawaan ng mga imaw. Nagpahinga ng araw ng buhay ng pagpili. Mapagpili sa langit. Nalulog sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magtutulak ang panito at huhukom sa mga buhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ang anak ko sa Diyos na Espiritu Santo, sa pagkakasimbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang bigyan ng panibagong simula at umusang sa ganahan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanyang ating mga kahilingan at taingin natin panalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbi nawang liwanag at gabay ang aking banal na Santo Papa Francisco, ating Obispo Aldo, at lahat ng mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga mananampalataya tungo sa kapayapaan at kaligtasan hatid ng ating Panginoong Jesucristo. Panalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitagpo
Tuluyan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang, pangangalaga sa karapatang pantao at kapayapaan ng ating bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, piniling mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan, hatid na tagapagligtas sa bawat tahanan at ng buong sambayanan na may pag-ibig at kagalakan sa bawat isa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, piniling mo kami. Idalangin natin ang mga nasa banig ng karamdaman at mga namamanas ng matinding pagsubok sa buhay. Kasihan nawa sila ng banal na Espiritu Santo at patatagin sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, piniling mo kami. Tuluyan nawa mga kapitan ang lubos na kapatawaran ng mga namayaman nating mga kapatid. Masilaya nawa nila ang liwanag at mukha mo, O Diyos, at makapasok sila sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, piniling mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso at pagdalangin ng mga sarili natin kaibigan. Ama namin, patid mo ang aming pagpapagal dito sa mundo. Tulungan mo kami ipalaganap ang iyong kapayapaan upang may ayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manalangin ko yung mga kapatid upang ang pagkahay natin ay dalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang gabi naman ng Panginoon, ito pag-aari sa iyong mga kamay. Sa kamulian ng karamalan sa ating kapanginabangan at sa buong sa pwede-pwede. Ama namin lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak ng Diyos na totoo, may pag-iwang nawa namin ang masimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas na wala ng hanggan. Amen.
Sumayo ang Panginoon. At sa iyo, Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. dinasal namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat Israel, pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay niyang marapat na ito ay aming masalamatan. Ngayong aming nagdiriwang ang dakilang kamustahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod doon pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na ng ito pamalan. Sa iyo, na iyong piniling mag-ina ng iyong anak. Noong isuko mo siya bilang amang Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging tunay ng iyong anak ng kanyang isinilang bilang iwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawang ng papuri sa iyo nang walang buhay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, dapat ng muli pinagtanan pinapagod, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay pinibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang ang pinipiko ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sa pagkat ng iyong alay. Aba, isinasama namin mga banalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan ng dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nagputos si pagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing pinagkanong siya, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagkatihan niya iyon, piniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Pinibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananagutan. Kaya bilang pasasalamat ay aming iniyaari sa iyo ang buhay at banal na pagkakain nito. Tunghayin mo na ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami magkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa katawanan ko ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawain ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana. Kaisa na nila ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, isa Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahan dahil nakikiusap para sa aming kapakanan. Aba, ang handog na ito ng aming makikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo kami sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Lalo, ang kanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sa bayanan. Digdig mo ang mga kaibigan ng iyong angkan, at ngayon inikipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at pagpili sa iyong kaharian, ang mga kapatid namin natin bayan, at ang lahat ng hindi sa nasa mundo ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kanilingang walang mali. Sapagkat aming nasisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob para sa aming pagkakitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ang natin na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas ko. at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananagutan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaysa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, at sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dating sumainyo. May mga hindi sa dati tayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagaling sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayaman sa kanyang piling. Panginoon, yaman sa kapag matulog sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang nagagalit na ako.
Magsipin niyo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng maranay na ng iyong anak at ang iyong sambayan namin. Kami nagsalo-salo sa piling na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpapas sa walang hanggan. Amen. Pagsipo po tayo para sa Church announcement. Church calendar 2024 is now available at the parish office and bookstore. We encourage any parishioner and families to have this calendar that gives details of the liturgical readings, mass timings, and other parish information. New Year Mass schedule is displayed in the notice boards, church website, patarcatholicchurch.org, and church mobile apps. Starting January 2024, we will have a new Mass schedule on Saturdays at 5:30 a.m., 9 a.m., and 7 p.m. On Sundays at 5:30 a.m., 5:30 p.m., and 7 p.m. Starting January 2024, there will be a collection during the 6 p.m. and 7 p.m. Masses every first Tuesday of the month, dedicated towards poor of St. Anthony Barbosa. Language communities will have their second collection during the first Friday and first Saturday Mass of the month. The second collection will be done after the final blessing. First Friday, Eucharistic adoration will be held on 5th January at 2 p.m. in the main church. Baptism seminar will be held on Monday, 8 January, 7:30 p.m. at the Sacrament Chapel for parents whose child will be baptized together with 1 year of godparents. To inquire and register, email baptismnurserymatar@gmail.com. Marriage preparation course and PC is on 12 January, Friday, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Seraphic Hall. For those getting married in the next 6 months, please register at the parish office with a photocopy of baptismal certificate, passport, and Qatar ID. Deadline for registration is on 5th January. First Saturday Marian Devotion on 6th January. There will be a candlelight procession from the main church to the grotto after the 7 p.m. Mass. All parishioners are invited to participate. Kindly pick your own candle for the procession. Let us join Father Stephen in thanking the Lord for the gift of life as he celebrates his birthday on Saturday, 6th January 2024 at 7 p.m. Mass. Let us accompany him with our prayers. Magsipay niyo po. tapos po ng final session, mangyari tayo may tumatis na. So my